Magandang araw po sa inyo, Sir JD. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Eman. Matagal na po akong taga-subaybay ng inyong channel. At ngayon lang ako nagkalakas ng loob na magpadala ng kwento sa inyo. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo, pero ang karanasan kong ito ay nakaukit na sa aking isipan hanggang sa pagtanda ko. Marami sa atin na naghahanap ng kapalaran sa ibang lugar, lalo na kapag gipit na. Yung tipong kahit saang lupalop ka pa ipadpad ng tadhana, basta may kikitain, papatusin mo na. Ganyan po ang sitwasyon ko noong taong 2004. Para maintindihan niyo po ang buong pangyayari, kailangan kong simulan sa kung paano ako napunta sa probinsyang yon. Noong panahong iyon, tumigil ako sa pag-aaral sa kolehiyo dahil nagkasakit ang nanay ko. Kailangan namin ng malaking halaga ng pera para sa gamutan. At bilang panganay, ako ang inaasahang bubuhat sa aming pamilya. Hanggang sa isang araw, dumalaw ang isang malayo naming kamag-anak na si Tio Badong. Si Tio Badong ay kapatid ng lolo ko sa ama. Matagal na siyang hindi nagpapakita sa amin. Ang balita namin, yumaman daw ito sa pagkokopra sa isang liblib na bayan malapit sa hangganan ng Bicol. Nang malaman niyang nangangailangan ako ng trabaho, inalok niya ako agad. Sino ba naman ako para tumanggi? Grabing opportunity na iyon. Pero napansin ko lang, habang kausap niya si nanay, parang hindi siya makatingin ng diretso sa mata. Panay ang lingon niya sa labas, parang laging may inaabangan o kinakatakutan. Sabi ni nanay, "Sigurado ko ba dyan, Badong? Balita ko'y masukal sa lugar nyo at kakuunti lang ang tao." Sumagot nun si Tio, "Mas ligtas doon. Walang gulo, tahimik. Kailangan lang talaga namin ng lakas ng katawan kasi anihan na." Pumayag si nanay kahit labag sa loob niya. Kinabukasan din ay lumuwas kami. Sumakay kami ng bus tapos jeep, tapos habal-habal. Grabe ang biyahe, Sir JD. Masakit sa katawan. Mula sa bayan, halos 2 oras pa kaming nakasakay sa habal-habal na umaakyat sa matarik na bundok. Habang palayo kami ng palayo sa kabiasnan, napapansin kong nag-iiba ang ihip ng hangin. Lumalamig yun. Pero may halong amoy na hindi ko maipaliwanag. Amoy na sunog ng balat ng niyog, pero may kasamang malansa. Pagdating namin sa sitio, nagulat ako dahil wala akong halos makitang kapitbahay. Yung bahay ni Tio Badong ay nasa gitna ng malawak na niyugan. Gawa ito sa matibay na kahoy at semento ang ibaba, pero luma na ang pintura. May kalakihan ng bahay pero ang nakapukaw ng pansin ko ay ang mga bintana. Lahat ng bintana may rehas na bakal, pati yung mga bintana sa ikalawang palapag. Para po saan ang rehas, Tio? May magnanakaw po ba dito? Tanong ko. Tumawa lang siya ng pilit. Wala naman. Mabuti na ang sigurado. May mga ligaw na hayop kasi dito minsan. Ligaw na hayop? Tapos sa itaas ng bintana sa second floor? Sabi ko sa isip ko. Hindi ko nalang pinansin pa dahil pagod na rin ako nun. Ipinakilala niya ako sa kanyang asawa na si Tita Seling. Bata pa si Tita Seling kumpara kay Tio Badong. Siguro nasa early 30s pa lang. Samantalang si Tio ay nasa 60s na. Napakaganda niya, Sir JD. Maputi, makinis at mahaba ang buhok na abot hanggang bewang. Pero may kakaiba sa kanya. Sobrang putla kasi ng balat niya. Parang hindi siya nasisikatan ng araw. At ang mga mata niya parang laging inaantok o pagod. Man, dito ka muna sa bodega, sa ibaba matulog. Aayusin pa namin yung kwarto sa taas.
Sabi ni Tiyo. Ang bodega na itinutukoy niya ay isang kwarto sa silong na puno ng sako ng kopra. Okay lang naman sa akin, sanay naman ako sa hirap. Ang trabaho ko ay maghakot ng niyog, magbalat at magsalang sa tapahan. Kasama namin sa trabaho ang isang matandang katiwala na si Mang Karding. Si Mang Karding ay tahimik lang, bihirang magsalita. Pero sa unang araw ko pala, napansin ko na ang kakaibang kilos niya. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, nagmamadali na siyang umuwi. Ang bahay niya ay nasa kabilang burol pa, pero talagang halos takbuhin niya na ang daan pa uwi. Minsan tinanong ko siya, Mang Karding, bakit po kayo nagmamadali? Ang aga pa naman. Tiningnan niya ako ng masama nun. Iyo, makinig ka sa akin. Kapag lumubog na ang araw, huwag kang lalabas ng bahay. Bakit po? May mga rebelde po ba? Biro ko pa. Hindi siya tumawa. Hinawakan niya ang braso ko ng mahigpit na. Basta, huwag kang lalabas. At huwag kang titingin sa taas ng mga puno ng niyog kapag gabi na. Kinilabutan ako sa mga sinabi niya. Pero inisip ko na lang na baka nananakot lang ang matanda sa mga baguhan. Lumipas ang 1 linggo na maayos naman ang trabaho. Malakas ang katawan ko kaya mabilis kaming nakatapos ng maraming sako. Pero napansin ko si Tita Seling. Hindi ko nakikitang kumakain kasama namin. Tuwing tanghalian dinadalhan lang siya ni Tiyo Badong ng pagkain sa kwarto sa taas. At ang pagkain, napakarami. Minsan nakita ko ang tray na inakyat ni Tiyo nun. Isang buong manok yun na nilaga at isang malaking mangkok ng dinuguan. Ang takaw naman pala ni Tita, bulong ko sa sarili ko. Isang gabi nagising ako dahil sa init sa loob ng bodega. Wala kasi akong electric fan noon at saradong-sarado ang pinto at bintana gaya ng bili ni Tiyo. Uhaw na uhaw ako nun. Naisipan kong lumabas para uminom sa may kusina sa itaas. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan. Madilim ang buong bahay nun. Pagdating ko sa kusina, may narinig akong kaluskos mula sa kwarto ni Tiyo at Tita. Tunog ito ng parang basahan na pinupunas sa balat. O di kaya ay tunog ng karne na hinihiwa. At may kasamang mahinang ungol. Hindi ungol ng nasasaktan kundi parang ungol ng hayop na nasasarapan. Natigilan ako. Baka may ginagawang milagro ang mag-asawa. Pero iba eh. Ang tunog ay parang may bumubulwak na likido. Dahil sa pagtataka, lumapit ako ng koonti sa pinto ng kwarto nila. May maliit na siwang sa ilalim ng pinto. Sumilip ako pero wala akong masyadong makita, kundi anino. Pero ang amoy, sumingaw sa ilalim ng pinto ang isang napakabantot na amoy. Amoy ng nabubulok na karne na hinaluan ng matapang na pabango. Napatakip ako ng ilong nun. Muntik na nga akong masuka. Biglang tumigil ang tunog noon sa loob. Nanahimik ang buong paligid. Pati yung mga kuliklik sa labas. Parang nawala rin. Naramdaman ko na may nakatayo na sa likod ng pinto noon. Sino yan? Boses ni Tiyo Badong yan. Garalgal at parang kinakabahan. Ako po, Tiyo. Iinom lang po sana ako ng tubig. Sagot ko. Pilit na pinapatatag ang boses ko. Bumukas ang pinto ng bahagyanan. Nakadungaw si Tiyo. Pawisan at gusot ng damit. Sa likod niya madilim ang kwarto. Pero may naaaninag akong nakaupo sa sulok. Si Tita Seling. Nakatalikod siya. At parang may nginunguya siya. Bumalik ka na sa babae man. Masama ang pakaramdam ng tiya mo.
At huwag kang gagala sa gabi. Madiin na utos si Tio. Tumango ako at mabilis na bumaba. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan tinanong ko si Mang Karding habang nagbabalat kami ng niyog. Mang Karding, may sakit po ba si Tita Seling? Bakit parang iba yung amoy sa kwarto nila? Huminto sa pagtapas si Mang Karding na. Tumingin sa paligid bago nagsalita ng papulong. Iho, kung gusto mo pong mabuhay, tapusin mo na ang kontrata mo dito at umalis ka na. Ano po bang meron? Sabihin niyo na po. Bumuntong hininga ang matanda. Ang asawa ng tiyuhin mo, hindi siya taga rito. Nakuha siya ni Badong sa isang baryo sa Capiz noong nagbiyahe siya doon. Capiz? Alam ko ang kwento tungkol sa lugar na yon pero hindi ako mapaniwalain. Sasabi-sabi. Mula nang dumating yung babaeng yan dito, naubos ang mga alagang hayop ng mga kapitbahay namin. Mga baboy, kambing, aso, nawawala na lang at nakikita ang mga buto sa gubat. Baka naman po sawa o musang ang kumain. Katwiran ko. Wala namang musang na kayang umubos ng isang baboy damo sa isang gabi nang walang natitirang laman. Galit na bulong niya. At napansin mo ba? Bakit laging madaming sako ng uling ang dinadala ni Tio Badong mo sa taas? Oo nga, napansin ko yon. Sabi ko sa isip ko. Akala ko pamplansya lang pero sobrang dami. Pang-alis ng amoy yun, Iho. Pang-alis ng amoy ng dugo. Kinilabutan talaga ako. Gusto ko nang umuwi pero wala pa akong pamasahe. Kailangan kong hintayin ang sweldo sa katapusan ng buwan. 2 araw bago ang sweldo. Nangyari na ang hindi ko inaasahan. Inutusan ako ni Tio Badong na magbantay sa tapahan ng niyog. Yung tapahan ay nasa labas, mga 50 meters mula sa bahay. Kailangan kasing bantayan ng apoy para hindi masunog ang kopra. Man, ikaw muna dyan ngayong gabi. Masakit yung likod ko. Ito yung pagkain at kape mo. Huwag kang tutulog-tulog. Bili ni Tio. Dala ko noon ang radyo ko at itak para pampalakas ng loob. Madilim na madilim sa tapahan nun. Ang tanging ilaw lang ay galing sa baga ng sinusunog na bao ng niyog. Mausok at mainit. Mga bandang 12:00 ng gabi, namatay yung baterya ng radyo ko. Tapos, narinig ko na naman yung tunog. Tunog ng malalaking pakpak na humahampas sa hangin sa itaas. Tumingala ako. Dahil sa usok ng tapahan mahirap makakita. Pero sa liwanag ng buwan, may nakita akong malaking anyo na dumapo sa puno ng niyog sa tapat ko. Hindi ito ibon. Masyado itong malaki. Hugis ito ng isang tao. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang itak. Nakita ko ang nilalang na gumapang pababaan ng puno. Sobrang bilis. Para siyang gagamba na baligtad ang mga bias. Nang tumama ang liwanag ng baga sa mukha niya, Sir GT, muntik na akong himatayin. Si Tia Seling yun. Pero hindi na siya ang magandang babae na kilala ko. Yung buhok niya ay gusot-gusot at parang may sariling buhay na gumagalaw pa. Yung balat niya ay kulay abo at nangingintab sa langis. Pero ang pinaka nakakakilabot sa lahat, putol lang katawan niya sa bewang. Yung bituka niya ay nakalaylay at pumupulupot sa puno ng niyog para suportahan ang bigat niya. Man, tawag niya sa akin. Yung boses niya ay parang pinagkikis-kis na bakal. Ang bango mo. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Huwag kang matakot. Sandali lang ito.
Sabi niya sabay lundag pababa. Sa takot ko nahablot ko ang isang sako ng tuyong bao na may mga baga at inihagis ito sa kanya. Tumili siya nang tumama ang baga sa nakalaylay niyang bituka. Umusok pa nga yung laman loob niya. Amoy sunog na buhok at nabubulok na karne. Dahil sa sakit, umatras siya at lumipad pabalik sa taas ng puno. Doon ako nakakuha ng pagkakataong tumakbo. Takbo ako na takbo pabalik sa bahay. Sigaw ako ng sigaw. Tinatawag ko si Tio habang kumakatok ng malakas sa pinto. Bumukas ang pinto. Si Tio Badong may hawak na shotgun. Akala ko ililigtas niya ako. Pero laking gulat ko nang itutok niya sa akin yung baril. Patawarin mo ako, Eman. Wala na kaming makuhang baboy. Gutom na ang asawa ko. Sabi ni Tio habang umiiyak. Doon ko naintindihan ang lahat. Kaya niya ako kinuha, hindi para magtrabaho, kundi para maging pagkain ng asawa niya. Yung mga ligaw na hayop na sinasabi niya, kami yun. Kaming mga dayo. Narinig ko ang isang pagaspas sa likod ko. Pababa na si Tia Seling nun. Wala na akong choice. Sinipa ako si Tio sa tuhod. Matanda na kasi siya kaya madali siyang natumba. Nabitawan niya yung baril. Dinampot ko naman yung baril. Pero hindi ako marunong gumamit nito. Kaya ginawa ko, ipinalo ko na lang sa ulo ni Tio para mawalan siya ng malay. Pumasok ako sa loob ng bahay at nilak ang pinto. Dinig ko ang pagpagsak ni Tia Seling sa bubong. Sumisigaw siya. Nabuksan ko daw ang pinto at nagugutom na siya. Naririnig ko ang pagkalmot niya sa mga yero nun. Pinubutas niya yung bubong. Natandaan ko noon yung sinabi ni Mang Karding tungkol sa uling at asin. Wala akong asin nun, pero nasa kusina ako nung mga oras na yon. Puno ng asin ang garapon sa kusina nila dahil ginagamit nila ito sa pagpe-preserve ng karne. Kinuha ko ang garapon nun ng asin at isang bote ng suka. Nakita ko ang butas sa kisame. Unti-unting lumulusot doon ng mahabang dila ni Tia Seling. Yung dila niya ay parang ahas na may mga tinik. Hinahanap niya ako nun. Nang makita ko ang ulo niya na sumisilip sa butas, binuhusan ko siya ng suka at sabay saboy ng sangkatutak na asin diretso sa mukha at mata niya. Napasigaw siya nun. Yung tili niya ay napakalakas. Parang mababasag yung eardrums mo. Umusok ang mukha niya. Nabulag siya sa asin. Nahulog siya mula sa bubong papunta sa labas. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Tumakbo ako sa likod ng bahay at tumakas papunta sa gubat. Kahit madilim, kahit matinik, sige lang ang takbo ko. Naririnig ko pa rin ang sigaw niya sa malayo nun at ang sigaw ni Tio Badong na nagising na yata. Pinababalik ako noon ni Tio Eman at sabi niya ay hindi daw ako makakatakas. Halos madapa-dapa ako sa dilim nun. Nakarating ako sa bahay ni Mang Karding bago mag-umaga. Putikan, sugatan at nanginginig sa takot. Nang makita ako ni Mang Karding, hindi na siya nagtanong. Alam na niya. Sabi ko naman sa iyo wika niya habang inaabutan ako ng tubig. Kailangan na nating umalis. Hahanapin ka nila. Sinamahan ako ni Mang Karding pababa ng bundok ng umagang iyon. Hindi na kami dumaan sa kalsada. Sa mga shortcut kami dumaan para hindi makasalubong si Tio. Pagdating sa bayan, nagsumbong ako sa mga pulis. Pero gaya ng inaasahan, hindi sila naniwala sa kwentong aswang ko. Ang sabi nila baka daw nag-away lang kami ni Tio sa sweldo. Pero pumayag silang puntahan ng lugar para imbestigahan ang sinabi kong
papatayin ako. Sumama ako pero kasama ang maraming pulis. Pagdating namin sa sitio, wala na sila. Wala ng tao sa bahay. Pero ang nakita namin sa loob ng bodega si taas, doon sa kwarto ni Tio, ay napasok ang mga pulis nun. Mga damit, maraming damit ng lalaki at babae na may mga bahid ng tuyong dugo. Mga wallet, ID, at mga gamit ng iba't ibang tao. Ito yung mga nawawalang tao sa bayan nila nitong mga nakaraang taon. At sa ilalim ng kama, may nakitang malaking banga. Nang buksan po ito, puno ito ng mga puso ng tao na ipreserve sa suka. Ito siguro yung baon nila sa pagtakas. Hindi na nahuli si Tio Badong at si Tia Siling. Sabi ng mga kapitbahay sa ibaba, may nakita daw silang matandang lalaki na may hila-hilang kariton na may lamang malaking bayong bago magbukang liwayway. Umuwi ako sa amin na walang dalang pera pero masaya ako, nabuhay ako. Simula noon hindi na ako bumalik sa probinsyang iyon. Nagtrabaho na lang ako bilang janitor dito sa Maynila. Pero minsan Sir JD, kapag naglilinis ako ng building sa gabi at nakakaamoy ako ng usok, bumabalik yung nakaraan. At kapag tumitingin ako sa buwan, naaalala ko ang itsura ni Tia Siling sa taas ng puno ng niyog. Yung putol niyang katawan at ang mga kanyang nakalaylay. Minsan naiisip ko, nasaan na kaya sila ngayon? Baka nasa ibang probinsya naman sila. Naghahanap ng bagong kamag-anak na pwedeng imbitahan sa kanilang koprahan. Kaya sa mga nakikinig dyan, mag-ingat kayo sa mga alok na trabaho sa malalayong lugar. Lalo na kung ang amo nyo ay may asawang hindi lumalabas kapag may araw. At lalo na kung malansa ang amoy at may usok sa kanilang lutuan. Hindi lahat ng usok ay galing sa niyog. Minsan galing ito sa sinusunog na ebidensya. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko, Sir JD. Sana ay magsilbing babala ito sa lahat. Ingat po kayo lagi. Hanggang dito na lamang po.